Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi umano'y balitang sadyang totoo talagang katagang. Hindi mo mapapaamin ang mga taong sinungaling kasi kahit tarap-harapan mong kumprontahin, nagsisinungaling pa din. Sa hindi na mabilang na pagbida-bida mo sa mataas na kapulungan ng Senado, hanggang ngayon ay sablay pa din ang sarili mong argumento at tila sadyang nagisa ka sa sarili mong mantika at kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Ito ang buwelta at sigaw ng marami sa ating mga kababayan kay PhilHealth Queen Risa Hontiveros matapos mismo ang Korte Suprema na ang siyang kumalampag at sumampal ng katotohanan sa kanya dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali-mali ang pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon nila sa kasong League of Cities versus Comelec. Ang kasong ginamit ni PhilHealth Queen Risa Hontiveros sa kalagitnaan ng mainit na sagutan at debate nila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa walang katapusang impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio. Kaya naman taong bayan, hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol di umano sa mga kababalaghan na nangyari noon na kinasasangkutan nito sa PhilHealth. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Ting, tahasang sinabi nila na hindi totoo ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus Comelec noong taong 2009. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Senator Risa Hontiveros matapos ang pahayag nito na naging unanimous ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basihan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayoy desisyon na ibinasura ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte, ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw mismo sa kataas-taasang hukuman, magkaiba ang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus Comelec at sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Inday Sara Duterte Carpio. Samantala, narito naman ang samot-saring komento at reaksyon ng marami sa ating mga kababayan online kung saan ay hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol sa kababalaghan na nangyayari umano at kinasasangkutan nito noon sa PhilHealth. Grabe, harapang nahuli ka Risa sa sarili mong mantika. Korte na mismo ang kumalampag sa mga di umano'y kasinungalingan at mga imbento mong kabulastugan. Unahin mo muna ang pera ng di umano'y winaldas mo sa PhilHealth. Ibalik mo yan sa taong bayan dahil pera namin yang mga mahihirap. Kahit na nakalusot ka ngayon, tandaan mo, sisingilin ka rin ng taong bayan sa pinaggagawa mo sa pera ng PhilHealth. Dapat managot ka sa batas. Grabe na ito, harapang pagsisinungaling na ito sa taong bayan dahil mismong nagkorte suprema na ang nag-fact check sa senadora. Magbayad ka na lang sa PhilHealth na ginalaw mo dahil pera ng taong bayan yan. Tandaan mo na walang usok ang hindi aalingasaw. Hindi mo matatakasan ang lahat ng kabulastugan na ginawa mo sa batas. Booking ka PhilHealth Queen, akala mo hindi yan mapansin sa Supreme Court. Yang sinabi mo sa Senate, ikaw lang pala ang fake news. Hindi lang fake news, sinungaling pa. Alam naman ng lahat na ang speeches at opinions ni Hontiveros ay based sa research ng staff niya na hindi nababasa kasi fade niya yan diretso sa phone niya. Walang study o discernment o fact checking man lang, birada agad. Kaya't nasusupalpal kung merong ka-debate o katunggali sa plenary. Diligent naman siya magtanim ng testigo at kaso. Nakakahiya kang senador, instead na gumawa ka ng magandang batas para makatulong sa bayan, hinuuna mo pa ang pansariling ambisyon. Wala kang pakinabang.
Mismo korte ang magsasabi fake news. Ito si Risa. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang kanilang desisyon sa kaso ng League of Cities versus the Commission on Elections o COMELEC. Payo ng hukuman, tingnan ang desisyon at resolusyon na nasa kanilang e-library. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon ay unanimous. hindi nila tiyak kung saan galing. Hindi galing sa bunganga ng fake news peddler na si Risa. Hindi bakit ko nasabing fake news yan si Risa bukod dito sa Supreme Court. May kakaharapin yan si Risa na kaso. Iimbestigahan ni Robin Padilla, wait lang kayo. Dahil di umano nagtanim witness yan, hindi ko po siya pinagbibintangan. Pero mas maganda nga maimbestigahan. Kasi pag maiimbestigahan yan, malalaman natin ang katotohanan. Malaman talaga natin kung sino mas fake news sa kanila ni Claire Castro. Ulitin ko, kinorek po siya ng Supreme Court. Nakakahiya. Hindi ka nagtatanim witness lang, nagtatanim jurisprudence ka pa, anim ka. Kung isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Ay nako, alam nyo, ulitin ko lang na-expose po. Kasi po hindi nadadaan. Ito sa mga komunista. Hindi po natin pinagbibintangan komunista itong mga to Pero sa mga komunista, hindi po kasi nadadaan sa pasigaw-sigaw. Hindi nadadaan sa pag-ganon-ganon. Sigaw sa kalsada. Maki, baka, walang utak yan. Ako, ipopromote ko to. Let's start new breeds of senators. You may brains. Kaya nga patuloy na pinopromote ko si Attorney Vic, Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondoc sa 2028. Dahil talaga nagmukha silang tanga dito. Good thing na lang nahuli siya ni Marcoleta. Ngayon, tingnan nyo, may pagbabago mangyayari. Nakikita nyo na maraming mga senador o congressman quote lang ng quote ng jurisprudence. Di ba? Dahil sa nangyari ngayon, hindi na magko-quote basta ng jurisprudence yan. Nangyari sila Kaya po tayo magtulong-tulong tayo mga Pilipino. Mahilig sila kasing ganyan Babaluktutin nila yung batas tapos magko-quote sila ng jurisprudence. Sundan po natin. Imbestigahan natin yung mga kino-quote nilang jurisprudence. Baka mamaya, nag-alarisa. Hindi lang tanim witness, di umano, nagtanim jurisprudence pa. So babantayan po natin simula ngayon. Yang Quadcom, tinatayo na naman yan. Yang Guns, kung ano-anong pakulong grupong tinatayo nila dyan sa kamera, alam naman natin kung sino lang hahabulin yan. Si BP Sara, si PRRD, at ang mga DDS. Eto lang. Nakakatakot kasi na talo sila dito sa impeachment. And obviously, nalungkot sila dito. Kita nyo naman, na-obvious nyo that they are very desperate na tanggalin si BP Sara. Ito nakakatakot. Baka papasukin nila ang Amerika, makialam sa Pilipinas, para talagang maipit si Sara. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila, ayaw ni BP Sara ng Duterte sa mga Amerikano. Hindi yung Americans yung US government. Not per se yung mga kano. Yung government kasi nakikialam sa atin. Kaya, pati komunista, US, komunista, and drug lords, ayaw niyan sa Duterte. Kaya magtutulong-tulong yan. Ngayon, they are getting desperate. Kasi hindi sumut yung impeachment. Tagaan nyo sa bato. Ang pagagalawin nila dito ICC. Mag-iingat dapat si BP Sara, si Bongo, at si Bato. Yan ang sa tingin kong gagawin nilang hakbang. Bantayan po natin itong ating mga mahal na mga senador at Duterte, si BP Sara. Ang gagawin lang nila, magpapalabas lang sila ng warrant of arrest sa Interpol. Tapos, ulitin. Yung ginawa kay PRRD, dinala na lang ni Torres sa Villamor. Look at them, how desperate they are. Pinag-uusapan na pati si Torre, pwede na rin maging, yun na sinasabi nila. Pwedeng tumakbong vice president. Di ba? Ganyan po sila kadesperado. Si Risa, gusto na rin patakbuhin. They are looking for answer. For them kasi, it's a must na mawala yung kalaban ng droga, mawala yung kalaban ng komunista, mawala yung kalaban ng mga US government.
kung ang Duterte, kaya nagsasama-sama yan. Ako, asahan ninyo. Eto, ang laki ng problema sa baha. Yan ang susunod na iimbestigahan. Alam naman nating lahat. Yung insertions, kaya nga, pinilit nila impeachment. Tingnan ninyo, ipapasok nila kung ano-anong klaseng balita para mapagtakpan yun. Hindi sila naging successful na ipantakip yung impeachment. Umasa kayo, merong malaking balita na naman. Parang yung sabong, nawawalang sabongero, ganun, di ba? Naglabas sila. Pati Taal Lake, kinalkal. Ganyan po mangyayari dyan. Maglalabas sila ng balita para mapagtakpan yung baho nila. And at the same time, talagang gusto nilang mawala si BP Sara. Pagagalawin ng ICC. Ito pa, masasabi ko, total andyan na rin si Risa eh. Sayang yung binabayad mo sa staff mo, Risa. Hindi ko alam kung yung mga staff mo, abogado. Pero kung kanino ka man kumuha ng source mo ng jurisprudence, mali. Kung ang nagsabi sa iyo niyan ay staff mo na hindi abogado, kumuha ka ng abogado. At kung yung staff mo ay abogado na nag-send sa iyo ng maling jurisprudence, sisahantiin mo yan, bobo yun. Ngayon, ang sabi nila, kumukuha ka raw, ang staff mo raw, ChatGPT. Huwag po kasi yung free na ChatGPT gamitin mo. Magbayad ka. Kaya mali yung binigay sa yung jurisprudence eh. Di ka ata nagbabayad eh. So whatever, abogado yung staff mo o hindi abogado o si ChatGPT man yan, in a way, palpak, palitan mo na. Ha? O, next topic po tayo. Risa. Pambihira. O, nagpapahiwatig gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. O, tingnan natin. Pagbuo ng pinakamalakas sa oposisyon nasa sabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Hontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may hat. Ngayon pa lamang natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. Sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umani bang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline na balitang yan si Gio Kinain na nga nila yung suka nila, di ba? Oh. Robles. Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Pusta ako. Kahit pagsama-samahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay VP Sara. Yan na ba ang kaya nyong gawin, Pinklawan? Wala na. Na inodoro kayong talaga nalintikan. Si Risa, fake news peddler. Ito isa, lutang. Ito naman, umihigop ng sabaw. Nako. Ba Makino, laos na. Trillanes, nako! Kayo ba proud na na-associate kayo kay Trillanes? Ang bira mo ito. Magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Hontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga. Ayun, teka mo na, dyan muna tayo. Si Risa, seriously? Oy, Pinklawan. No, kung may katabi kayong mga Pinklawan habang nanonood kayo nito, ito na the best nyo. Tanim witness to. Fake news peddler pa. Talaga. Pinaglaruan ni Marcoleta to. Oh. Wala ito si Risa. Yan na magiging ano nyo. Kakahiya kayo, Pinklawan. Mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Leni o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Yun. Oh. Close daw si VP Leni at saka si VP Sara. Sinong source? Trillanes, pambihira kayo. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leaders sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na Ako with convincing. Kahit anong slate pa ang ilagay ninyo. Ako wala akong nakikitang tatapat talaga kay VP Sara. Siguro the closest person na posibleng medyo dumikit kung magkakabutuhan ng pagkapresidente, si Tulfo. Pero pahawa naman kayo. Si Tulfo walang kakwenta-kwentan. Hindi nga nagsalita yan nung
Nung may problema dito sa pagkidnap kay Tatay Digong, hindi mo maalam kung pabor siya o hindi siya pabor. So may safety. Yun ang closest. Kukunin ba nila si Tulfo? I don't think so. Di ba? Pero kung talagang lehitimong pinklawan at di nila kakainin yung sinuka nila at hindi sila makikianib sa pula, panalo to. Posible. Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa oposisyon po talaga ako. Yun po, sa Hindi, oposisyon. ayaw din sa'yo ng BBM. Ayaw din nila sa'yo. Wag ka, parehas lang kayo, ayaw nyo sa isa't isa. Ito naman, bibuo na naman siya ng grupo. Okay? Pinaasa ka lang ng grupo mo, isa pa yan. Asa ka naman ng asa, katanga mo rin eh. Ano sinabi nito? Pagdating dyan, bubuo siya ng grupo. Sino kasama? Sila Bam, sila ano? Di iniwan din siya nila Bam, di ba? Iniwan din siya ni Kiko. Bubuo daw ng grupo. Oposisyon po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma lang. Okay. In the end, Ito nagiging problema dito. Mag-iingat po tayo ha. Wala po tayong pinapariningan. Pero mahina na nga ang pinklawan. Humihina pa dahil sa awayan. Alam mo kung sino sumisira sa kanila? Si Trillanes. Ini-isyuhan pati si Lenny. 'Di ba? Nagkakabitak-bitak daw. Tapos si Trillanes, binabanatan din si Kiko at saka si Bam dahil sumali daw sa Duterte Black. Hindi mo mga ganun-ganon. 'Di ba? Yung parang pumapanik sa kabila. Alam mo, grupo eh. Ako payo ko lang sa inyo, pinklawan ha. Hindi dahil tayo pinklawan. Ew. Hindi ako ayoko sa kalsada, ayoko sa bundok. Anyway, panira sa inyo si Trillanes. Ano ba talaga papel ni Trillanes sa inyo? Una, nakakatulong ba si Trillanes? Mahina na nga yung grupo niya. Ginagawa niya pa ng issue. Tapos, ang gusto niyang itulak, si Risa. Okay lang kung feel niya yon. Pero may pagka-fame whore to si Trillanes, pa-interview ng pa-interview. Dapat yan, ako suggestion lang. Pag problema ng grupo, problema lang ng grupo. Sa loob lang yan. Dapat pinag-uusapan nyo, teka muna, sino ba magiging standard bearer natin sa 2028? Sino ba magiging pambato natin, pang-presidente, pang-vice-president? Teka muna, bakit naman sumali kayo dun sa block na yon? Bakit kayo sumali sa mayor? Bakit naman hindi kayo pabor na dalhin si Duterte, si PRRD sa ICC? Kasi yun ang sinasabi niya dito kay Lenny. Pag titingnan po natin, walang naaambag si Trillanes. Pagka mayor nga, hindi na siya nanalo eh. Di ba? Tama ba o tama-tama? May influence pa ba siya? Wala na siyang nanuluko. Kung ako nga pinklawan, ayoko ma-identify dyan kay Trillanes. Kung ako pinklawan, siyempre, ayokong lumala ang, tunari ako pinklawan, ayokong lumala ang sitwasyon, hindi ko sisisihin si Trillanes. Pero maiinis ako. Hindi ko siya sisitahin publicly kasi kasiraan namin yan eh. Di ba? Kunwari pinklawan ka, kasiraan nyo. Trojan horse. Hindi natin alam kung etong si Trillanes, baka ito bata ni Bongbong, nako. Bibigyan ko kay halimbawa, Kasi dalawa lang yan eh. Una, baka bata yan ni Bongbong Marcos o sadyang fame whore lang talaga. Mahilig lang siya para maging, alam mo yun, lider-lideran. Para maging, pa rin siya. Nasa sirkulasyon pa rin siya. Parang may silbi pa rin siya. Kasi talo na eh. Hindi na siya pinapansin. Iba pa yung ginawa nung tatlo. Pero, posible din. Baka mamaya, kayo pinklawan, sabi ko sa inyo. Wala na sa posisyon yan. Baka wala nang atik yan. Baka napangakuha ng kung ano-ano yan. Baka lang naman. Baka lang naman meron na silang baka nasa kampo na ni Bongbong yan. Hindi mo wag kayong pasisiguro diyan. Hindi ko po pinagbibintangan si Trillanes. Pero yung ginagawa niya na nagbibiyak ng grupo, tapos sisiraan mo yung kagrupo mo online sa media. Teka muna, hindi ba kayo nagdududa kay Trillanes?
Iingat kayo dyan. Baka bongbong yan. Bigyan ko kayo magandang isang halimbawa. Bakit? May nakapagsabi sa akin, hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yung ICC daw, para ipatapon si PRRD sa ICC, that was an idea of Trillanes na ibinulong kay Presidente. Idea niya na, oops, gawin natin ito. Whether hindi natin pinagbibintangan kung kasabwat ang Presidente doon or hindi. Pero naman, sa tingin ninyo, matatangay si PRRD ron nang hindi dumaan sa kapangyarihan ni Bongbong? Gagalaw si Torre, yung magkapatid na Boying. Sabi nga, walang galaw dyan nang walang kamay ng Malacanang. So kung idea ni Trillanes yung ICC at alam naman natin siya ang tulak ng tulak niyan at pinatulan ni Bongbong, di umano, kasabwat siya sa kidnapping. Di umano, sabi mismo ng kapatid niya yan, na ang ginawa kay PRRD, kidnapping. O, hindi natin alam, baka magkasabwat yan. Hindi nyo alam, baka hinahati na kayo sa gitna niyan. Iisipin mo maglabas siya ng maduming damit niya sa publiko. Banata niya mismo si Lenny. Huwag tayo maglokohan. Oh. Still, ako sa tingin ko, bagamat walang binatbat kahit sino mang pinklawan, pag tinapat mo kay Duterte, still, ang pinakamalakas sa pink, si Lenny. Yan pa rin ang pinakamalakas. Oh. Tapos sinisiraan ni Trillanes. Hindi ba kaduda-duda yan? Hindi, kung may nanonood na pinklawan dito, even yung mga DDS, tanungin ko kayo, pati mga makapulahan, kahit mahina sila, meron pa rin pinakamalakas sa kanila. Sino pinakamalakas? Ako sa tingin ko talaga si Lenny. Sa pinklawan. Bakit sinisiraan ni Trillanes? Yan ang tanong. Mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sani, ni VP Lenny, ni Risa. This hidwaan or konting tismisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Ito pa, may naging issue kay Risa, no? Ano yun lang natin? Kasi meron siyang kinote na jurisprudence. Sinabi ni, N-Bank ba yan? Naalala nyo yun sa mga nakapanood, N-Bank. Kasi sabi niya, nababaliktad pa ang desisyon ng Supreme Court. Sabi niya, unanimous decision, N-Bank. Tinanong nga ni N-Bank ba yan ng division o ng buong Supreme Court? Yun ang tanong ni Marcoleta. Sabi niya, oo. Eh di binanatan siya. Naalala nyo ng Supreme Court? Oh. Fake news. Risa, fake news ka. No. Ngayon, yung mga pinklawan dyan na tawag ng tawag sa mga DDS na fake news, at least kung fake news man kami, yung mga vloggers lang ang fake news. Kayo, isa sa ulo ninyo fake news. Isa sa ulo nyo fake news peddlers. At sino nagsasabi sa aming fake news? Kayo. Kayo lang na mga kalaban namin. Kayo lang na mga galit sa amin. Sino nagsabi kay Rizang fake news? Supreme Court. Hindi man diretsong fake news sinabi. Kinorek siya ng sinungaling to si Riza. Ang ginawa niya ron, kung lulusot. Gusto niyang palusutin yun. Akala niya kasi, bobo yung mga senador gaya dati. Andyan na sila Marcoleta, andyan na sila Cayetano. Humanda kayo. Parating pa si Atty. Torreon, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Jimmy Bondoc sa 2028, luto talaga kayo dyan. Malaki problema nyo sa Senado. Kaya yung mga bobong ganyan, mawawala na yan. Nagmumukhang tingnan nyo nangyari kay Lito Lapid. Pambihira. Boto pa kayo ng boto sa mga ganyang klase. Wala nang nayaambag. O ito, fake news. Diba kami DDS ang tinatawag nyo fake news, peddlers? No. Ano to? Gusto nyo maging DDS? Hindi tinatawag nyo kami fake news eh. Siya pala ang reyna ng fake news. Sakit, no? Nagsabi siya yung fake news, Supreme Court. Gusto mo maging DDS, Risa? Wag na uy. Oh. Ha? Kami, hindi naman kami talaga fake news. Sinasabi nyo lang. Sinabi namin, bangag si Marcos, sabi ni PRRD, takot nga magpa-drug test eh. Tapos ang tawag nyo sa amin, fake news na agad. Gusto natin, ang tatawag sa atin ng fake news, yung nasa gitna. Yung hindi bias, gaya ng Supreme Court.
Yun ang totoong fake news. Si Claire Castro, isa pang fake news. Nasa labas daw ng bansa. Hindi raw kumuha ng travel authority si BP Sara. Katangan niyo. Sa katunayan, ako alam ko kung asan si BP Sara that time, hindi lang ako nagsasalita. Hindi lang ako nakapunta, may imbitasyon po tayo sa Davao. May lunch po doon. Katangan niyo, sasabihin niyo, isipin mo. Yusek ka, hindi niyo alam kung asan si BP Sara. Or baka alam niyo, fake news ka rin. So sinong fake news? Yung mga ulo ng executive, isa sa officer ng executive department na si Claire, pati to si Risa. Tapos kami tinatawag nyo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, BBM ginawang tanga patungkol sa baha. To the rescue ang ultra-bilyonaryo na si Ramon Ang. Sagot na raw niya ang mga kailangan para maresolba ang mga pagbaha sa Metro Manila. Wala raw kailangang ilabas na pera ang gobyerno, basta tulungan lang siya nito. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Nag-volunteer si ultra-bilyonaryo Ramon Ang ng San Miguel Corporation na resolbahin ang problema sa pagbaha sa Metro Manila at no cost to the government. Yan ay matapos nilang matuklasan ang dahilan ng nangyari sa Commonwealth Avenue kasunod ng mga komentong dulot umano ito ng MRT-7 project ng kumpanya. Ang kailangan ng Metro Manila, isa lang, tanggalin yung mga seat pile na yan na nagbara ng ilog at tanggalin yung mga karsada, tsaka housing, tsaka eskwela sa ibabaw ng ilog. Solve na yung baha ng buong Metro Manila. Ayun! Hindi, susolusyonan niya yung problema ng Maynila. Siya ang gagawa. Siya ang tutulong. Sagot niya, walang gastos ang gobyerno. At kaya daw niyang solusyonan. Maganda po yung sinasabi mo, Ramon Ang. Kung totoo. Baka mamaya, para kang politiko. Kasi tingnan mo, yung airport, pangit pa rin. Di ba? Hindi ko po sinisirahan na. I really hope, tama ito. I really hope masolve mo yan. Kasi gusto ko talagang masolve yan. Dahil malaki na ang problema ng Maynila sa baha. At kung masosolve mo yan, gagawin mong tanga si Bongbong Marcos. Isipin mo, malaki pa siya ng bilyon-bilyon. Tapos hindi niya masolusyonan yung baha. Ay kung masusolusyonan niya, edi tapos ang problema ng Maynila, ginawa niya pang tanga si Bongbong, pangatlo, pati yung mga mayor na tatanga-tanga sa ibang bansa, sa ibang lugar, sa ibang syudad, na binabaha at pinaliguan pa ng bilyong-bilyong flood control funds. Tapos hindi na solusyonan. Mayayanig ngayon. Isipin mo, biglang bumaha, biglang lumakas ang ulan. Super typhoon dumaan sa Pilipinas. Lagi namang merong typhoon sa Pilipinas . Normal na nga sa atin yan. Isipin mo, hindi bumaha ang Maynila. May problema ngayon. Ang buong Pilipinas. Yan ang sinasabi natin, good example. At buti na lang lumapit siya kay Yorme Isko. Kasi si Yorme Isko ang talagang makakatulong. Makakatulong sa kanya. Magandang halimbawa yan. Magigising yung mga tatanga-tanga dyan. Isipin mo, yung syudad nila binabaha. Samantalang ang Maynila, baha noong panahon nila kuna. Biglang nasolusyonan ngayon. Di maaantig yung mga ibang syudad. Gagaya sila ngayon. Magiging pwede naman pala . Pwede naman palang masolusyonan. Hindi na kailangan bilyon-bilyong flood control project. Isipin mo, sa tingin mo gagastos to ng bilyon? Hindi ko lang alam. Alam ko, hindi ko tinatawaran ang kanyang yaman. Pero gagastos ka ng bilyon? Hindi siguro. Ibig sabihin, kaya niya solusyonan ng minimal. May insulto ngayon yung mga tangang binabahang lugar. Sa ating pong water code, bawal po magtayo ng anything na makakabara sa daluyan ng tubig. Paano yung nagtayo sa bangketa ng City Hall? Dapat yun, demanda rin yun. Ang complication po niyan ay dahil po yan ay ginasusan ng pondo ng pamahalaan. May mga proseso po sa pag-igiba or pag-aalis. Nag-offer rin si RSA na bumili ng lupa para gawing pabahay at eskwelahan na paglilipatan ng mga maaapektuhan. Pero para magawa yan, kailangan niya raw ang tulong ng gobyerno. Pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema. Ay, pinaparinggan ka, Claire. Pinaparinggan ka, Claire. Pinaparinggan ka, Bongbong, Pag may problema, huwag nagtuturuan. Hanapin natin yung problema. Naku, Bongbong, makinig ka rito. Kaibigan naman mo naman to, si Ramon Ang. Claire,
Wala namang ginawa yan si Claire kung hindi lahat na lang eh. Baka pati magkaroon ng daga sa bahay nila, hindi niya sisihin yung mga naglilinis kung hindi kasalanan pa rin ni BP Sara. Imbestigahan natin. Ako ang worker niyo. But of course, with your authority allowing us to go down and remove all this obstruction. Solve yung mahal. Alam mo, maganda yung sinabi niya ha. Bibili siya ng lupa tapos magtatayo siya ron pabahay. Di ba may pinangakong pabahay si Bongbong? May natupad na ba? Ni isa? Budol no? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!